So sa mga gustong maglaro ng badminton, punta kayo dito sa Silang Badminton Center. Yan. Yan. So first time ko dito sa sa Silang Badminton Center. Dito yan sa malapit sa Toyota. Yung mga bilihan ng sasakyan dito sa Toyota. So kung pagkukumparahin yung pagod na mararanasan mo sa table tennis at saka badminton plus pickleball, pinaka nakakapagod ang badminton. Bakit? Kasi pag pinag-usapan dito yung footwork, yung galaw ng paa, yung galaw ng lower limbs, sobra ang dami mong gagalawan. Ang lawak ng gagalawin mo. Kung hindi ako nagkakamali, estimate nito ay nasa 3 meters. 3 meters yung kanyang lapad. Unlike sa basketball, sa table tennis, yung lawak ng lamesa hindi ganun kalaki. Tapos bukod doon, talagang hahagad ka ng hahagad sa shuttlecock lalo na kung ang kalaban mo ay magaling mag-place ng bola. Hindi katulad ng mga backhand, forehand sa table tennis na pwede mong i-stretch ang kamay mo, yung backhand. Ang forehand dito, gagalaw pa talaga Kaya yung pawis na hindi ko nararanasan sa table tennis, naranasan ko dito. Pinawisan ako dito Bihirang-bihira yung mangyari sa akin, yung pawisan ako sa ganito ko. At yung tagaktak yung pawis. Yan para akong naligo. So sa mga gustong maglaro ng badminton, punta kayo dito sa Silang Badminton Center. Malapit to sa Toyota. Ano pa bang sasabihin ko? Okay, yun lang. Thank you.
So dito sa Silang Badminton Center, kung wala kang dalang raketa, pwede kang rent doon sa kanila. 50 pesos. Tapos, ang registration, 250 for 1 hour. Kung wala kang dalang shuttlecock, pwede ka rin bumili. Magkano to, ma'am? 100? 100. Sa tingin ko, magdala na kayo ng shuttlecock kaysa bumili kayo dito. Yun ang aking advice. Kasi medyo mahal. 100, oh. Napaka-pricey. Yun lang ang sa mga gustong maglaro ng badminton. Ang badminton naman kasi hindi ganun kahirap laruin. Basta marunong ka lamang magpatama ng shuttlecock sa raketa, ihagis mo, itulak mong raketa, ayun, papasok na sa kabilang net. Unlike sa table tennis, kailangan talaga nung kasi yung raketa, yari sa rubber, so, ang tendency ng bola, maaring lumiko, maaring kumanan, kumaliwa, once na hindi tama yung pagre-receive mo sa bola or pag-atake mo sa bola. So yun lang ang pagkakaiba talaga ng table tennis at badminton. Ganon din sa pickleball. Madali din ang pickleball. Ang tanong, ano ang pipiliin ko? Table tennis o badminton? O ako tatanungin, hindi ko pagpapalit ang table tennis. Kahit hindi ako ganon kagaling doon, pero iba talaga ang table tennis. Kailangan mo dyan ng patience, kailangan mo talaga ng mahabang training, hindi siya basta-basta laro. Kaya yung mga magsusubok mag-badminton, eto, punta kayo uli dito sa Silang Badminton Center. Ayan. Para baka pag pinromote ko to ng pinromote, libre ako ma'am, libre tayo sa laro. So ayun. So dito ang court ng badminton ay nasa 10. Number 6 kami. Tingin ko sa sunod dito dapat napaghandaan. Ngayon na lang uli ako nakapaglaro ng badminton after St. Mary pa ako, mga 2007. Ang huli kong laro nito, 2008, 2009, mga ganun. Ganun year. Nasa Catholic school pa ako. Okay, so hanggang dito na lang at mamaya-maya 1:25 out na kami. Nakakapagod sobra.